Babasahin ni Chacha dito yung dalawa pong statement nitong separately ni Mark Villar at Camille Villar, pareho itong senador ng bayan, doon po sa sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na umano ay meron daw pong mga dapat na alamin sa umano'y pagkakasangkot ng mga Villar sa delay ng proyekto na LRT-1 Extension Project. Ito po ang kanilang pahayag na statement dito. Babasahin po ni Baby Girl Manileña, Proud Manileña, ngayong araw na ito ng Friday. Unahin po natin itong statement ni Mr. Mark Villar. Sabi niya, I vehemently deny allegations that I delayed or blocked the implementation of the LRT-1 extension project. I have never used my position for personal gain. My track record speaks for itself. I welcome any legitimate investigation on the matter. Samantala, ito naman po ang pahayag ni Senadora Camille Villar. I deny any allegation that I intervened, influenced, or obstructed the alignment or implementation of the LRT-1 extension project. I have not had any participation in any discussion, deliberation, or meeting relating to the LRT-1 extension project, either in my personal capacity or as a senator. I welcome any fair and impartial investigation into this matter because I am confident that the facts will establish that I have acted within the bounds of my duties as a public servant. Simply said, mga kapatid, binabanggit po ng dalawang magkapatid nga na senador na pareho pong Villar ang apelyido. Ay, nga kasi magkapatid sila, sorry. Ang binabanggit nila na hindi sila dahilan para ma-delay o maimpluwensyahan yung pagpapatupad po ng LRT-1 Extension Project. At sila po ay bukas sa impartial investigation. Okay, for the record din po, ang aming pong programa ay bukas kay Mark Villar, Camille Villar, former Senate President Manny Villar, o kay former Congresswoman Cynthia Villar sa isyong ito. Kasi hindi ho namin matatapos ito this morning at Monday po, babalikan natin ito. Ngayon po muna, gusto ho namin simulan po ang ating diskusyon sa pamamagitan po ng panayam kay Congressman Mark Anthony G. Santos. Alam po naman natin, si Ginoong Santos po ang tumalo kay Cynthia Villar. Yung distrito po ni Cynthia Villar ay distrito ngayon nitong si Ginoong Mark Anthony Santos. Klaro po ito, kalaban niya sa politika ang mga Villar. So dito po mga kapatid, kaya kami tumatawag sa kanya ngayon kasi meron siyang inihain na resolusyon sa Kamara de Representante a year ago at humihingi po ng investigasyon dito po sa delay ng completion ng LRT Line 1 Extension Project. Kaya kami tumawag para kumustahin po itong resolusyon na ito. Umusad ho ba ito? At ilang pang karagdagan na informasyon. Uulitin ko ha. Klaro po ito. Itong isyong ito na ito po mga kapatid ay dapat natin pag-usapan sa kapakanan po ng lahat ng mga dapat makinabang sa proyektong ito. Regardless kung nasaan kang kampo ng politika. Nasa linya ngayon si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Good morning po, Congressman. Good morning, Kong Ted. At likewise kay DJ Chacha. Congratulations, DJ Chacha. Binabati ka naman Naku, talaga. salamat naman po. Oo, Rep. Mark. Oo, na ikay isang dakila at natatanging Manileña. Okay, Congressman, ang inyo pong resolution ay inyong inihain exactly 1 year ago, no? Ito po ay June. I'm sorry, ito po ay isang taon na, July 2, 2025. Nasaan na po ang inyong resolution ngayon? Anong nangyari? Kong Ted, na-refer na yan sa Transportation Committee. And alam mo naman sa Kongreso, maraming tinatalakay na mga issues doon. Lalong-lalo na inabutan tayo noong July dun sa budget hearing. And then nakikipag-ugnayan naman tayo. Tuloy-tuloy nating pinututukan ito. And then of course, mas marami pang mga issues like yung mga bills sa LEDAC na talaga namang tinatrabaho din ng Kongreso. So in fairness to the Transportation Committee Chairman, talaga namang halos pag-session talaga ako ay nagpa-follow up. So kung tahimik lang tayo nagtatrabaho at mamaya siguro may kukwento ko pa ang mga ibang developments dito.
Kongped. Opo. Kaya ho kami nga nagtatanong kung ano na nangyari dito kasi considering po na napakarami pong trabaho ng Kongreso at mga dapat yung pagtuunan po ng pansin. But this project involves 64.915 billion project kung saan po hindi lang ito pribadong sektor ang gagasta ho dito. Actually, hybrid ito. Meron po ditong gastusin ang Philippine government at habang tumatagal ang proyekto, palaki ng palaki ang gastos ng Pilipinas, no? Ng ating mga taxpayers po sa proyektong ito. Kaya again, can you tell us straight, ano po ang sabi sa inyo? Bakit po isang taon na wala pa kayong ginagawang hearing dito? Meron ho bang impluensya sino man? Hindi ko masabi yan, Kongped. Kahit in fairness din, siyempre, kahit naging kalaban tayo ni Senator Villar, wala naman tayong proof yan. Pero ako natutuwa kasi during last week, lumabas tong issue na to dun sa radio program ni Ombudsman Boying Remulla. At ito, biglang lumabas nga sa media kasi tayo naman tahimik lang nagtatrabaho pero ang unang-una kasi natin ginawa dyan is yung advocacy natin. Ever since konsehal pa tayo, talaga ang problema kasi ng Las Piñas ay yung traffic. Opo. Oo. Sige. Kaya kung magkakaroon tayo ng mass transportation, Opo. talagang malaking tulong ito. Opo. Sige po, kaya ako nagtanong kung meron bang impluensya dito, kaya hindi po ito nasisimula ng investigasyon, para lang po straightforward rin, ano ho? At kung sabi nga ninyo, wala kayong ebidensya, at kayo po'y umaasa sa sinseridad ng mga namumuno sa komite na dapat nga ay magsimula na po ng investigasyon sa proyektong ito. Congressman, mukhang hindi na issue yung flyover na gusto niyong ipatibag. Ang flyover na ito ang flyover na ito na ipinatayo po dito sa linya ng LRT1 extension, nakakuha ho kami ng kopya ng kontrata nito, but more or less po 300 milyon mahigit po ito, di po ba? Yes, Kongped. Itong kontrata na to was signed last September 2020 wherein itinayo ito dun sa C5 extension. Ang issue talaga dito, kaya during that time, nagtaka rin ako personally kasi parang nag-expire yata yung term ko bilang konsehal during that time. Kasi ang original alignment ang pinag-uusapan dito. Nagtataka ako, bakit yung alignment kasi ng LRT1 extension, supposed to be, wala na tayong babayaran, Kongped. Kasi nasa gitna ng C5 road yan. Oo. At ang C5 road, yung gitna nun, doon dapat ilalagay yung alignment ng train. Opo. And then suddenly, and in fact, during this time, September 2020, alam naman natin na ang Secretary ng Department of Public Works and Highway ay si Senator Mark Villar. Opo. Kaya nga medyo during that time, sabi ko bakit naman nangyari ito? Opo. Malaki ang gagastusin ng gobyerno dito kasi yung realignment, yung paggawa ng flyover. So makikita mo talagang may issue na ito ng kung bakit questionable na ang ginawa nila dito. Okay, sige po. No? Ang magandang halimbawa, mga kapatid, LRT1 original po. Saan dumaan yan? Sa Rizal Avenue, di po ba? Kung nasaan yung main road. Kasi nga, wala ka na masyadong right-of-way issue. MRT3, ganyan din po yan. Kung maaari, doon ka na dumaan sa public domain, no? Yung wala nang babayaran pa right-of-way. Yun po ang prinsipyo dito eh. So ngayon, dahil po mga kapatid sa tinayuan po ng flyover, yung dadaanan po ng alignment ng LRT1 extension, so nahinto ito. Ito ang naging balakid. Ngayon, may question po dito sa timing nito eh. So, balikan lang po natin, if you recall, si Noynoy Aquino, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, yung dating Pangulo, nagsabi siya, yung soundbite nito, klarong-klaro, magpapasagasa kami sa tren kapag hindi natuloy ang LRT1 extension. Do you recall, Congressman? Yes, definitely. Yes. Yan ang sinabi ni President Yes. Pinoy. Kasama dyan si Abaya, na dating DOTC Secretary. Right? Yes. Kasi panahon niya po, yung NEDA, lahat ng approval dito, inayos na.
Kasi nga po, ito Opo. po ay maiksi lang ito, 11 kilometers lang po ito, di ba, Congressman? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Okay. Sige. So anyway, so ngayon po, nandidiyan na yung flyover. Ang tanong ni Congressman, bakit naman tinayo yan? Hindi ba alam ng DPWH na linya ito ng LRT1? Nauna ho yung plano at pag-fix na po at approve na po ng NEDA, lahat na ng kinakailangan study, funding, etc. approve na ng gobyerno. Alam nga namang hindi alam ng DPWH yung proyektong ito at tatayuan mo yung dadaanan niya ng Riles, di po ba? Opo. Ang pinakamasakit po dito, oo, nagtataka kami kasi yung original alignment, nandun na yon. Tapos naka-expropriate na tayo ang LRTA ng lupa para doon sa Las Piñas Station. So ngayon, nung nilagyan siya ng flyover, nasira na yung alignment and then yung lupa na binili ng LRTA, mawawala ng saysay or gamit, Kongped. At yan, talagang sobrang laki na ng magiging gastos. People's money, Kongped. Kaya dapat talagang pagtuunan ng pansin ito. Kaya siguro si Ombudsman bilang dating gobernador ng Cavite, ang affected dito mga 800,000 riders, Opo. mostly from the province of Cavite. Opo. Kaya ito, tingin ko, pinapaimbestigahan niya na ito. At dapat may pananagutan yung mga taong gumawa nito. Opo, pero Congressman, gusto ko munang isang tabi na itong paggiba ng flyover na ito, yung question po dito po kung bakit ba naman diyan itinayo yan, na dadaanan po ng alignment ng LRT1 Extension Project. Kasi ang balita ko, mukhang hindi na pinag-uusapan ng paggiba dyan, tanggap na po ng gobyerno at bumigay na sila. Ngayon, ang pinag-uusapan ay despite po na mukhang pumayag na ang private concessionaire nito, pati LRTA at DOTR, yung pong ang pinag-uusapan na lang saan ilalagay yung Las Piñas Station. Yun po ang balita ko, ang ngayon pinag-uusapan na lang. Sa inyo ho bang impormasyon na natanggap o anuman pong mga dokumento anuman, saan ngayon ililipat yung Las Piñas Station na kaninyo meron na pong nabayaran ng mga lupa doon sa kanyang dapat pagtayuan, saan siya ngayon ililipat? Yes, Kongped, gusto ko lang linawin, kasi naging issue ito nung kampanya. At parang idiomatic expression lang na dapat ipagiba. Oo. Kasi nga, sa totoo lang, kahit ipagiba mo yung flyover, mas mura pa rin ang gagastusin kasi doon sa alignment and the design ng station. Pero ang totoo, I think the group of the companies of the Villar family made a representation. Oo, nagkaroon ng mga pag-uusap na nag-propose sila na kung saan ilagay yung istasyon. Kasi nung 2022, dahil nga ginawa na yung flyover, meron ng design na station na dapat gawin na para tuloy-tuloy na. Pero sumulat sila sa DOTR at sa LRTA na baguhin yung stasyon. At yung stasyon na pinopropose nila ay doon sa lupa nila. Oo, ilalagay yung istasyon. Yun ang istorya nito. Kaya naman ngayon, alam mo, nagpapasalamat din ako kay Presidente. Kasi sumulat ako sa kanya at humingi ng guidance. At nakakatuwa, inutusan niya ang LRTA at DOTR na makipag-ugnayan sa akin. Kaya nga, meron tayong pakikipag-ugnayan sa LRTA ngayon at tuloy-tuloy yan. At sinulatan na nila ang mga kumpanya yung ng properties ng mga Villar. Oo, at hinihintay na lang nila ang sagot nito kasi maantala na naman eh. May original proposed 2022, inaprubahan ng board conditionally and now tinatanong sila. Ang problema kasi dito, Kongped, sa history ng mga LRT stations, wala tayong binabayaran. Oo, kailangan sundin natin yun, yung president noon. Ang problema, ngayon, parang I have an information na parang gusto pa nilang pabayaran yung istasyon ng gobyerno kung saan makikinabang sila at pwede pa silang maglagay ng negosyo. Alam naman natin, yung mga malls,
na ginawa na station or yung mga naming rights sa station or combination ng access and interconnection right. Opo. So wala talagang binabayaran ang gobyerno dito. Sige po. So, Kung Congressman, to answer my question, specifically po kaninyo, sa inyo pong alam na informasyon, kasi nga from the original Las Piñas Station po, sa original na plano, ngayon po, ililipat na ito doon sa ikinukusa umano na properties. Kumbaga, gusto raw po mag-donate ng mga bilyar ng kanilang property, no? Kaya ho, kumbaga, lalabas na sila pa ang dapat pasalamatan ng gobyerno kasi magbibigay nga kami ng lupa para dito itayo yung Las Piñas Station. Saan po specific ulit? Dito sa may C5. Dito before dito sa Diego Serra Avenue. At ang totoo niyan, kaya kinonsider ng LRTA yung proposal nila. Kasi conditional nga kung pwede, provided at no cost to the government. Yes, sir. Yes, sir. In Oo nga fact, po. naging campaign promise pa yan ni Senator Cynthia Villar na kinausap niya daw si Presidente at hindi daw totoo yung sinasabi ko na wala daw gagastusin ng gobyerno dito. Okay. Dahil parang idodonate nila yung lupa Yes. na ito. Yung nga po. Ano. Kaya, don't worry po, Congressman, mamaya, babasahin ko yung mga patunay sa pinag-uusapan natin na ito. No? The proof na dito po involved ang mga kumpanya ng mga bilyar sa usapin na ito. Mamaya po yan, meron kami prueba dyan. So kaya ko po lamang Yes, sir. po inuulit yung katanungan kasi nga sa isang simpleng kaisipan, matagal na pong nauna yung plano ng LRT-1 extension. Hindi ba? Alam na Yes, po, sir. Yes, alam sir. na po ng lahat 'yun. And na-timing ba lang na nung naging secretary si Mark Villar ng DPWH, tinayuan niya yung alignment ng tren. Nang sa ganon, na-timing din na obligado po either gibain yung flyover o ilipat po yung istasyon ng tren. I mean, ito na ho yun di ba? I mean, wala. Sabi ko nga, bukas ang aming programa sa mga bilyar na ito para magpaliwanag. Timing lang ho ba yun? Nataon lang, etc. Pero ngayon nga po, ang sistema, yung Las Piñas Station na original, ililipat na po sa lupa ng mga bilyar, di po ba? Yun po ang klaro. Yes, sir. Okay. At nakakapagtaka, Kong Ted, kasi bakit ka gagawa ng flyover na hindi mo kinukonsulta ang isang ahensya pa ng gobyerno? Kasi flagship project ito, Opo. Kong Ted. Yes, sir. Hindi Opo. naman barya ito. Okay. Kanina sinabi mo, ilang bilyon na yan. Ang problema nga, nalulugi na yung concessionaire dyan kasi hindi matuloy-tuloy ang proyekto. Opo. Oo. Anyway. So, ang question, malaking conflict of interest. Kung akong tatanungin mo, Kong Ted, conflict of interest ito. Bakit ka gumawa ng flyover na alam mong maapektuhan ang malaking flagship project ng gobyerno? Opo. Gusto ko lang po ilatag ito ngayong Congressman sa bigyan ho natin ng benefit of the doubt si Senator Mark Villar. Benefit of the doubt. O sige, hindi niya alam. Kong Ted, hindi ko siya bibigyan. Hindi ko siya bibigyan ng benefit of the doubt dito. Ako ha. Bibigyan ko siya. Sorry. Bibigyan ko siya ng Sorry po. benefit of the doubt. Bibigyan ko siya. Kayo po, hindi. Okay. Kaya po, sa pagbibigay natin ng benefit of the doubt kay Ginoong Mark Villar, ngayon, dito po sa nangyayari, na sila na po ang nagkusa na ilipat ito sa kanila pong ari-arian, sila pa rin ang cause of delay ng proyekto. That's the point ngayon na gusto kong mas malalim pa hong pag-usapan. Sila pa rin po ang cause of delay dito As a matter of fact, naninikluhod sa kanila gobyerno. Ano ba kayo? Kayo lumapit sa amin dito Kayo nga, at pagkatapos gumasta pa dito yung LRMC para magkaroon ng panibagong study, alignment, etc., engineering study. Tapos ngayon, kayo naman ang ayaw tumugon doon sa inyong ipinapangako, di po ba? Yes, sir. Opo, kasi yung 2022 proposed approved station, 70% nun ay sa ibang property owners. At 30% lang ang mapupunta sa kanila.
So itong 2025 proposal nila, 100%, almost, I think 90%. Kasi kaya din ako hindi pumayag dito at nagreklamo ako dito. Kasi yung Tramo Road, may mga relocated families dyan o more than 30. Ang gusto nila, yung na-relocate ng pamilya, re-relocate na naman nila. Inaward na ng NHA yan, which is bawal sa batas. O papalayasin mo 30 pamilya para lang ilagay yung istasyon mo doon, di ba? At another cost to the government. Eh ngayon parang ang lumalabas, gusto pa nilang bayaran yung right of way, na which is pinangako nila doon sa mga usapan nila Yes, sir. na hindi na babayaran at That- practice yan ng ating gobyerno. And that's on record, Mr. Chairman. Anyway, sige po, so Congressman, again, kaya ho kami tumawag po sa inyo just to follow up, ano na ba nangyayari doon sa inyong resolution. So, kasi po, hindi natin po may aalis din yung duda ngayon na baka ho walang mag-iimbestiga nito in the Senate. Walang mag-iimbestiga nito in the House. So, ombudsman po, hindi pa ho tayo sure dyan kung itutuloy ito. Kung sakasakali ho ba, saan na ho tayo lalapit dito? Ito ho isang issue na talaga ho namang imbued with so much public interest dahil mamaya babanggitin ko po mga case study natin dito kung gaano kahirap mag-commute from Bacoor papunta lang po ng Mandaluyong. Kung meron na po tayong tren, mas madali na po itong tulong sa ating pong mga kababayan. So ang tanong namin, Congressman, paano na po tayo ngayon na hindi pa ho umaaksyon ang Kamara sa inyong resolution? Actually, nag-commit na ang chairman ng Committee on Transportation. After the SONA, tatalakayin na namin itong issue na to. At kasi sobra-sobra nga talaga. Alam mo naman, Kong Ted, nanggaling ka sa Kongreso. Ang paggamit ng mga session hall dyan, yung mga meeting, conferences, at public hearing, talagang pila kayo dyan. Ilan ang committee sa Kongreso. Pero ako umaasa pa rin kasi hindi tayo titigil dito, Congressman. hanggang hindi natutuloy. Opo. Salamat po sa inyo pong pangako na hindi kayo titigil hanggat kaninyo hindi natutuloy. Opo. Kasi isa sa campaign promise natin to, Kong Ted. Kasi pag hindi natuloy ito, hindi na maniniwala sa atin ng tao. Diba, Kong Ted? Kaya tahimik lang tayong nagtatrabaho dito, Kong Ted. At ako naniniwala kay Presidente. Kasi kayang tapusin ito sa termino ni Presidente sa 2020. Konti na lang to, Kong Ted. I think mga 1 kilometer na lang to at ang mga poste nakatayo na. Sige. Congressman, nabanggit po ninyo, alam ko yung sa Kongreso na maraming committee hearings, nag-uunahan sa mga rooms. Pero ito po masasabi ko sa inyo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yung nga pong investigasyon nitong kay VP Sare, laging may available office I mean, alam nyo, Congressman, sa Kongreso, kung gugustuhin nila ninyo, magagawa nyo ng paraan kahit kayo mag-meeting dun sa lobby. Kung gugustuhin po ninyo, hindi ho ba? Palagay ko po hindi dito katwiran na wala kayong office space o meeting room. With all due respect, Congressman. But, Kong Ted, alam mo, we have to be optimistic. At saka dinadaan ko rin sa dasal, Kong Ted. Okay. Para talagang matuloy ito. Sige po. Salamat po na marami, Congressman. Kami po yung nakaantabay po, nakatutok sa isyong ito. Nangako po sa amin ang taga-gobyerno po sa Lunes. May panayan po tayo tungkol dito. Huwag na po tayo magtakipan pa dahil ngayon po klarong-klaro na itong mga pangyayaring ito. Congressman Mark Anthony Santos, salamat po sa inyong serbisyo. Huwag ko kayong bibitaw. Opo, Kong Ted. At nagpapasalamat din ako sa inyo kasi wala naman tayong avenues para mailabas itong mga issues na ito. At ako natutuwa at pinag-uusapan ngayon ang issue na to. At kailangan sagutin. Alam mo, yung transparency and accountability, yun ang kailangan. And panghuli siguro, dapat mahalin naman natin ang bansa natin. Sige Yun lang. po. Salamat po. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.